Kaninang umaga po ay napakinggan po natin ang kanyang mensahe. And once again this afternoon, alam niyo po ang pastor na ito, he is a true Blue CSI product. Kasabay po namin ni Brother Al ito dito, Brother Willie, Brother Joe. Sabay-sabay po kami nag-umpisa rito. He knows me inside out. I know him inside out. He is now the pastor of the fastest growing Baptist church in the province of Tarlac. Let's all stand as I call once again to our pulpit, Pastor Louie de la Cruz. Check. Amen. Thank you, sir. At magandang hapon po sa inyo pong lahat. At salamat sa Panginoon. Parang wala na bawas. Amen. At habang ang marami po ay walang pakialam sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. Pero makakita tayo ng mga Kristiyanong excited para sa Panginoon. Wow, amen. Salamat po sa Panginoon. Kaya ako dinala ko po yung isang men namin. Yung isa naman, lagi naman nandito, si Brother Alex. At kasama ko si Brother Carlo. And sabi ko para makita niya ang gawain dito. At naniniwala po ako na babalik na siya po ay, bagamat ako pa rin yung kanyang narinig, pero yung nakita niya po ay kaiba. Amen? At salamat po at sa Panginoon. At sa mga Kristiyanong narariyan yung kanilang kasigasigan sa gawain po ng Panginoon. Kaya at magpatuloy po tayo sa ating pong ginagawa para sa Panginoon. And kagaya ng lagi ko pong sinasabi, for me bilang nanggaling po dito, it's good to always be in our church at magkaroon lagi ng kagalakan at makita ang mga kapatiran na through thick and thin ay nandiyan sila sa gawain ng Panginoon. They've been a great blessing in our church and lagi ko pong sinasabi po na kami po ang bunga ng ating simbahan at nagpapatuloy po sa mission field and although it's already established church and salamat sa Panginoon na meron po tayong simbahan. Amen? Alright, so pagpapatuloy natin ang ating pag-uusapan ngayong hapon, patuloy natin pag-aaralan all about commitment. Kaya habang kayo po'y nakatayo na po, please open our Bibles to the book of Romans, chapter number 12. Romans chapter number 12, binasa na po ni Pastor Dexter kaninang umaga, but I hope that God will give us something once again sa verse na ito sa book of Romans, chapter number 12. Let's begin reading po sa verse number 12. Chapter 12, verse number 1. Are you there? Amen? Sabi po ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Tayo po ay tumungo at manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli po, maraming salamat po sa hapon pong ito. Salamat po sa mga testimony na aming narinig. Thank you so much for those brethren who shared their testimonies ngayon pong hapon. Salamat din po sa mga awitin. Salamat din, Panginoon, sa choir, special number, and also for our first-time visitors. At maging sa mga anak ninyo, Panginoon, na nandito, salamat po sa kanilang kagalakan na patuloy na maging bahagi sa inyo pong gawain. At muli, Panginoon, kayo po'y mag-aaral ng inyo pong mga salita. Wala pong bago sa aming pong pag-aaralan. And I do believe, Panginoon, na ito'y patuloy na maghahamon sa amin to do something for Thy own glory. Please use me once again. Holy Spirit of God, be with me. Kayo po ang patuloy na gumamit po sa akin muli na in the absence po ng aming pong pastor ay patuloy po na ang mga salita niyo po ay mahayag. Patuloy rin po sa ingatan doon po sa Baguio at hanggang sa makabalik din po siya dito, Panginoon, sa Manila. Salamat po, dear Lord, for putting us into the ministry. Na kami po ay mayroong pagkakataon na maging bahagi po sa ministry. Forgive us for our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ito pong lahat ang aming idinadalangin po sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. Good afternoon po. Please be seated.
in the presence of our God. Now, dito po sa ating talatang binasa ay narito po siguro po maraming beses ay narinig natin ang mga bagay dito sa chapter number 12 ng Book of Romans. Napaganda na ang salita ng Diyos ay patuloy nating babalikan. Amen? At narito po si Apostol Pablo. So ang pag-uusapan natin po ngayon pong hapon ay commitment to God. Commitment to God. Okay po, so narito po si Paul. Nagsasalita po siya sa mga mananampalataya doon po sa Rome. Ano po? At ang sabi niya po, nandito po yung kanyang tinatawag na beseeching. Pag sinabi nating beseeching, nandun sa Tagalog po, nandun yung kanyang pamamanhik. Mas malalim yata yun. Nandun yung kanyang pakikiusap. Naroroon yung kanyang pamamanhik sa mga mananampalataya at he is trying to remind the people of God. Alam nyo, yan po ang kailangan natin. Minsan, kailangan nating mapaalalahanan. Amen? Kaya nga po, napaganda na every time na pumunta tayo sa bahay panambahan at makinig tayo ng salita ng Diyos, napaganda na lagi tayo napapaalalahanan. Kung alam na natin yun, at least napapaalalahanan po tayo. Kaya nga po, narito po yung pagkakataon na sabi nga po ng Bible, here's the Apostle Paul, sabi niya, I beseech you therefore, brethren. So maliwanag po, ang kausap niya po dito ay hindi po, hindi ligtas, kundi maliwanag yung kanyang addressee na sabi niya, I beseech you therefore, brethren. Na ang word na brethren, ito ay ginagamit po, of course dito sa atin, tinatawag natin na mga kapatiran. Ano po? So sa madaling sabi, itong mga taong ito ay nagkaroon na sila ng relasyon sa Panginoon. They already trusted the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Amen? Kaya sabi niya, I beseech you therefore, brethren. Kaya sabi niya, by the mercies of God. Pinapaalala niya po yung kaligtasan ng bawat Kristiyano. Alam niyo, yan ho yung mahalagang maalala natin, yung ating kaligtasan. Amen? Naalala ko po lagi, sabi ko nga po, ngayon pong April 30, ito yung panahon na 1997. Kaya yung sinabi nga ni Sir Roy, matagal-tagal na rin na panahon na ako po ay naging part ng ating simbahan. And I thank the Lord for being a part of our church. Ano po? Na hindi ko iniisip na ako ay makakarating sa simbahan sapagkat nung panahon po yun, ay ako po ay backslider. Although ako'y na-save, ako'y 9 years old, ako po'y nakakilala sa Panginoon. And yung April 30, ito po yung pagbiyahe ko ng Manila at para magtrabaho po dito po sa Manila. Pero ang nakakatuwa po noon ay, ang unang-unang napuntahan ko po ay church. And na-remind yung aking salvation, ni-review po yung aking salvation at maalala ko po noon, ni-review ni Ma'am Yoli yung aking kaligtasan sapagkat siya yung unang nakilala ko po doon po dito sa Fort Bonifacio sa bahay po ng uncle ko sa quarter 71. Q71 MacArthur Road, wala na po ngayon. Okay, so yun po, na-remind ako sa aking kaligtasan and then sinare sa akin yung baptism and natandaan ko yung panahong yun, I followed the Lord in the waters of baptism April 30, 1997. At doon po sa lumang Fort Bonifacio at salamat sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, nakakatuwa na sa panahon na maalala natin yung ating kaligtasan. Ano po? Panahon na tayo po ay naging bahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya narito po si Paul, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. He is simply telling about the people of God, yung kanilang kaligtasan. Sapagat by the way, lagi ko pong sinasabi, ang ating kaligtasan po, this is the foundation of our Christian life. Ito po yung pundasyon ng ating Kristiyanong buhay nung tayo po ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ni-remind niya yung mga mananampalataya, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you are already recipient of the grace of God. You are already recipient of the mercies of God. By the way, pag sinabi nating mercy is receiving not what we deserve. We deserve hell.
tayo po ay deserve na mapunta sa impyerno, doon sa dagat-dagatang apoy, at doon natin pagbabayaran yung ating kasalanan. Pero salamat, God save us. Niligtas tayo ng Panginoon, at hindi lamang tayo nilagay ng Panginoon, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, binigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging bahagi ng church. At yun nga po, tayo po bilang member ng church, ito yung pribilehyo na maging bahagi tayo sa kanyang gawain. Kaya kanyang pakikiusap, ngayon sabi niya, that ye present your bodies a living sacrifice. He is simply saying, in the Old Testament time po kasi, when you offer, pag mag-offer ka sa Diyos, ay talagang, pag lumapit ka sa Panginoon, maraming klase ng offering. In the Old Testament time, kaya nga, meron ka talagang i-offer, kaya nag-offer sila ng hayop. Back in those times. But this time, hindi na hayop ang sinasabi ni Paul, that ye present your bodies, a living sacrifice, holy. When we say holy, is being set apart for a definite purpose. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Our reasonable service is when we present our bodies a living sacrifice before God. Kaya sabi niya, pagdating sa verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may be proved, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, ulitin ko po, the Apostle Paul was simply saying, he is reminding the people of God that they need to be committed to his own purpose. Yun po yung napakagandang bagay, na magkaroon po tayo, nire-remind niya, kaya nga napakahalaga yung word na commitment. Now, let me share to you po yung meaning po as far as commitment. Bagamat, alam ko po maraming beses, ito na po yung ating year na sinasabi ng ating pasunga, year of commitment. Now, what is commitment? A state or quality of being dedicated to a cause, activity. To a cause or activity. Yan po yan, an agreement or pledge to do something. Yan po yan. Commitment is the glue that bonds you to your goal. Ulitin ko po, commitment is the glue that bonds you to your goal. Kaya nga bilang isang Kristiyano, dapat mayroon po tayong goal. Amen? Bilang isang Kristiyano, nilagay tayo ng simbahan, nilagay tayo ng Panginoon dito sa simbahan, napakahalaga na mayroon po tayong goal bilang isang mananampalataya. If you have a goal, bilang sa karir po ninyo, mayroon kayong goal. Sa inyo pong trabaho, mayroon kayong goal. Lahat, mayroon po tayong goal sa ating pamilya. Bilang isang tatay, dapat mayroon po tayong goal sa ating tahanan. Amen? Ano yung goal natin? Ano yung hikain mo para sa iyong pamilya? Pero hindi ba napakaganda rin naman na ikaw din ay magkaroon ng goal sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Huwag mong hayaan na tumagal tayo sa simbahan na wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Huwag nating hayaan na lumipas ang pagkakataon na tayo po ay pwedeng gamitin ng Panginoon. By the way, yan ang hagandahan po dito sa simbahan natin. Sino man po tayo, lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Even ho, sa mga bisita namin ngayon pong hapon, maraming salamat po sa pagpaunlak nyo sa imbitasyon ng mga miyembro at naniniwala po ako na mayroong layunin ang Panginoon sa buhay po ninyo. God has a purpose in your life. Kaya nga magkaroon po tayo ng goal sa buhay natin bilang isang Kristiyano. So, it is the glue. Pag sinabing glue, yun ang nagdidikit sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, yun po yung napagandang bagay na gagawin ng isang Kristiyano. Now, what does it mean to be committed? Kaya nga, ang bawat isa ay hinihikayat na maging committed po tayo for the cause of Christ. Amen? Pag sinabi nating commitment is the glue that bonds you to your goal. Kaya nga bilang isang Kristiyano, if you are a member of this church, napakaganda, meron kang goal. And by the way, it is fulfilling kapag nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay nagiging kabahagi sa gawain ng Panginoon. At the end of the day, mga kapatid, makikita mo yung buhay mo. Wow, salamat sa Panginoon. May nangyari sa buhay ko. Amen?
Sasabihin natin, salamat sa Panginoon. Ako'y Kristiyano. Nakikita ko yung sarili ko. Nasaan ako 10 years ago? Anong ginagawa ko 10 years ago? Now, ngayon nakikita ko po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. By the way, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Kaya napaganda na nakikita natin sa bawat pagkakataon ay binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na maging committed po tayo for the cause of Christ. Amen? Kaya nga po, what does it mean to be committed? What does it mean to be committed? It means to be faithful and loyal to a certain cause. Amen? It means to have a sense of responsibility. If you are a member of this church, dapat mayroon po tayong sense of responsibility. Amen? Salamat po sa mga Kristiyano na nakikita nila yung kanilang buhay na pwede silang gamitin ng Panginoon. Kaya nga naalala ko lagi sinasabi ng ating pastor, ino-open ang lahat ng mga avenue for us to be a part of the ministry. Amen? It means to have a sense of responsibility. Alam niyo, yan ang problema ng maraming mga tao po ngayon, especially, let me talk to you young people, wala silang sense of responsibility. Amen? Wala silang sense of responsibility. Kaya nga sabi ko, pag naintindihan mo, minsan ito po sinasabi ko, napaka-basic. Alam niyo po ngayon, sa amin, sa Salapungan, sabi ko, habang lumalaki yung property ng simbahan, mas lumalaking responsibilidad. Amen? Kaya nga alam niyo po ngayon, sabi ko, napapansin ko, tumataas yung bill, lalo po ngayon. Tumataas yung bill. Sabi ko nga maraming beses, maganda lamang pakinggan that we have an air-conditioned auditorium. Pero pagdating ho ng bill, mainit. Pagdating ng bill, mainit. Pero sabi ko po, I need to be responsible bilang isang lingkod ng Panginoon na inilagay sa simbahan. Kaya nga po ngayon, bago po ako matulog, kinakailang umikot muna ako, i-check ko muna po kung meron pang ilaw na nakabukas habang natutulog na yung mga workers. Amen? I need to be responsible. Of course, sinasabi ko sa kanila, at doon, makikita mo, may mga ilaw pang bukas. May mga tubig pa na umaapaw. Kasi po, sabi ko, pambihira. Yung pambayad mo ng tubig na nasasayang, igamitin na lang sa iba. At minsan, ganyan ho yung ating mga anak, ganyan ho yung mga bata, wala silang pakialam. Bakit? Hindi kasi silang nagbabayad. Are you listening, amen? Hindi kasi silang nagbabayad ng kuryente, hindi sila nagbabudget sa bahay, wala silang sense of responsibility. Pero salamat po sa Panginoon, dito sa simbahan natin, tinuturuan tayo na kinakailangan maging responsible po tayo. Sa tahanan man, sa trabaho man, and most of all sa church, magkaroon tayo ng sense of responsibility. Yan ang napaganda, kaya nga tulong na yan sa atin, na naririnig na natin dito. Kaya nga sabi ko, pag hindi ka ang nagbabudget, parang wala kang pakialam. Pero pag naintindihan mo na yan, pag nagkaroon ka na ng pamilya, iisipin mo, papaano mo igagapang yung pamilya mo sa biyaya at tulong ng Panginoon. At salamat na lamang, tinuruan tayo na maging responsible. Kaya nga po mga kapatid, to be committed for the cause of Christ, to be committed in the ministry, it means to be faithful and loyal. Yung bang mapagkakatiwalaan tayo at maging tapat tayo, it means to have a sense of responsibility. If you are a part of the staff ng simbahan, nasa music ministry ka, lahat, ikaw ay nasa ushering ministry, you must have sense of responsibility. Amen? At salamat po sa Panginoon. Sa mga naturuan dito sa simbahan natin, nagkakaroon na ngayon tayo ng kaisipan na, I need to be in the church ng maaga sapagkat ako yung mag-aayos doon, yung mga in charge sa ating mga Sunday school ministry. Salamat na mayroong mga taong naaasahan. Why is that? It's because they have the sense of responsibility. Salamat po sa Panginoon. Sabi ko sa paglipas po ng panahon, kaparang dito din po sa atin, marami na pong naaasahan sa gawain ng Panginoon. Gawin din po, pag alis ko po, ang kapalit ko po, 4.
At least sabi ko, salamat, may nailalagay po ako ng mga men ng simbahan. Kaya nga, napakahalaga talaga yung men. Sabi ko nga po nung last time, kahapon, kinausap ko po yung mga young people sa amin. Sabi ko, pwede lang magpastor itong mga babae. Maraming mga preacher kami sa Tarlac eh. Mas marami yung mga babae. But anyways, salamat sa Panginoon. Kaya nga po, ulitin ko po, what does it mean to be committed? It means to be faithful and loyal to a certain cause. It means to have sense of responsibility. Kaya nga po, napaganda, to be committed is to express diligence towards something. Diligence towards something. Kaya kung tayo po'y nasa ministry, maging masipag po tayo. Sa lahat ng bagay, mahalaga talaga maging diligent po tayo. Amen? Kaya nga po, to be committed is to express diligence towards something. Pag sinabi natin diligence, is steady and earnest, energetic efforts. Therefore, commitment is a discipline. It is a deliberate choice we make. Ulitin ko po. Therefore, commitment is a discipline. It is deliberate choice we make. Pag sinabi natin deliberate, mga kapatid, ay ito po yung pinag-isipan. Kaya nga, mga kapatid, this time, this afternoon, sa bawat mga kapatid natin, pag-isipan nating maigi na tayo po'y maging committed sa ating gawain, higit sa lahat, sa gawain ng ating Panginoon. So, magbibigay po ako ng 3 bagay ngayong hapon na tapos na po tayo. Pwede na magkape. Amen? 3 bagay lang po that this is the characteristics of a committed person. Amen? Ito dapat yung tataglayin natin na katangian bilang mga lingkod ng ating Panginoon. By the way, hindi dito pinag-uusapan if you are a full-time or an ordinary member, lahat po tayo ay maging committed sa ating Panginoon. Sa gawain ng Diyos, sa anumang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So napakahalaga po na ito po magkaroon tayo ng characteristics, the characteristics of a committed person. 3 lamang po ngayong hapon and we're done. Amen? Pwede nang magkape. Amen? At alam ko, hindi naubusan ng kape dito eh. Amen? At mas masarap po yung nagkakape kaysa pinagkakapihan. Okay. Alam niyo, maganda dito. Kaninang umaga, ino-observe ko, parang ayaw pang maghiwa-hiwala yung mga Kristiyano. Ano? Yan ang magandang, mainit na kasi sa labas, pero may mainit na fellowship. Amen? At yan ang kagandahan dito sa simbahan. Kaya sa mga bisita, yun yung na-observe natin dito sa simbahan. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng pakialam sa bawat isa, nagkakaroon tayo ng pakikipag-usap sa bawat isa. Hindi yung after ng, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen, alis na. Amen? Pero salamat po dito sa atin, mga kapatid, ay talagang nandoon yung kanilang init. At sabi ko nga, this is our family. Amen? Kaya nga po, salamat na mayroon po tayong ganyang klaseng spirit. Kaya nga, let's keep up the good, right spirit dito sa simbahan natin. Hindi yung parang wala kayong pakialaman. At dito ka pa naghanap sa simbahan ng kaaway. Amen? Hindi dapat ganon. Amen? So, 3 things that I'd like to share this afternoon about the characteristics of a committed person. Number 1, he is willing. There is a willingness to pay any price. The willingness to pay any price. Alam niyo ho, ang ating Panginoong Hesukristo, siya po yung ating example as far as commitment is concerned. Amen? Nakita natin ang ating Panginoong Hesukristo, kaya nga po, if a person is committed to the call of God, siya po, mga kapatid, is willing na harapin whatever the price ng ating decision, ng ating ginagawa para sa Panginoon. Please take a look po, narito po ang ating Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 16 in verse number 24. Makita natin dito po, so ang ating example ay ang ating Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 16 in verse number 24. And we can see here, the Lord Jesus Christ, na ipinahayag niya ang napakahalagang bagay na mahalaga na matutunan ng mga Kristiyano.
Okay? If you're claiming to be the disciple of the Lord Jesus Christ, sabi niya po, Matthew chapter 16, verse number 24, Then said Jesus unto His disciples. Sinong kausap ng ating Panginoong Jesucristo? Yung kanyang mga disciples. Sino po yung mga disciples? They are the followers of the Lord Jesus Christ. Ano pong sabi ng Biblia? If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So nakita natin dito ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga po napaganda, Jesus Christ, He set a good example. Sinabi niya sa kanyang mga disciple, He said unto them, then He said, Jesus to His disciples, if anyone will come after me, let him deny himself. Amen? Let him deny himself and take up his cross and follow me. Jesus is simply saying, brethren, Jesus is simply saying, ano po ang kanyang sinasabi? Kung gusto mo na maging disciple ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya sa kanyang mga disciple back in His time, mga kapatid, let him deny himself and take up his cross and follow me. So napaganda po, ano pong ibig sabihin nito? Jesus said, if you truly wants to follow Him, everything in your life has to be denied. And gave Him the number one priority in your life. Kaya nga po mga kapatid, you are disciple. Kung ikaw ay disciple ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, He must be the priority in our life. Kaya nga po, anong sabi ng ating Panginoon? Foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man hath not laid to lay his head, hath not lay his head. Sumakita na din yan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga po, deny yourself. Ano pong ibig sabihin na deny yourself? Say no to self and yes to God. Amen? Say no to self. Kaya nga alam niyo po, minsan, tinitignan natin kung sino po tayo. Kaya nga minsan, pag ikaw ay sumunod sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nakakalimutan na natin, lalong-lalo na po, alam niyo, isang bagay, pag tayo po inapunta sa ministry, naalala ko lagi sinasabi ng ating pastor, ministry is people. Ministry is people. Sino ka man at anuman po tayo, mga kapatid, kung ikaw ay disciple na ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, you want to be committed for the cause of Christ, you need to deny yourself. Deny yourself. Meaning to say, mga kapatid, say no to self and yes to God. It is to dethrone yourself and enthrone God in us. Siya dapat ang maupo sa trono. Kapag sinabi ng nakaupo sa trono, you do this, you do this, you do this, follow me. Then, you will going to follow Him. Alam niyo po, minsan kasi, maraming beses na, pambihira. Tinitignan natin yung sarili natin. Bakit? Sino po ba tayo? Lahat po tayo ay makasalanan. We are just a sinner saved by grace. Amen? Kaya nga, yan ang kagandahan dito po sa atin, mga kapatid. Tinuruan po tayo na maging disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang ating Panginoon, example natin siya. Siya po ay nanggaling sa langit. Iniwan niya yung kagandahan ng langit. At siya po ay sumunod doon sa kalooban ng Ama. Kaya nga po, inalipos na siya. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa Panginoon. Pero, hindi siya tumigil hanggang sa matapos niya yung kanyang purpose until such time na sabihin ng Panginoon, it is finished! Tetelestai! Forever done! Christ's mission accomplished! He was committed, mga kapatid, doon sa gusto ng kanyang Ama. Salamat po sa Panginoon. Hinarap niya lahat. If this is the price ng pagsunod ko sa Ama, ako'y dadalhin doon sa cross. Sabi niya, well, so be it. Well, in fact, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbabayad ng ating kasalanan, He can call 1,000 of His angels para alisin siya doon sa cross. Pero lahat po yun ay kanyang tiniis. Kaya nga mga kapatid, lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang pasanin. Pero makita natin ang ating Panginoong Jesucristo, pinasa niya, He take up His cross.
He take up the responsibility. Ngayon, mayroon din po tayong responsibility na dapat gawin. Kaya if this is the price ng pagsunod natin sa Panginoon, then kung tayo committed mga kapatid sa Panginoon, magkaroon tayo ng willingness to pay the price. Alam niyo, bilang isang Kristiyano, well, in fact, minsan, lalong-lalo na po sa amin na mga manggagawa ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo po ako, lagi kong iniisip na wala pa akong nagagawa sa Panginoon. Whatever it is, iniisip ko, wala pa akong nagagawa. So that, pag iniisip ko na wala pa akong nagagawa sa Panginoon, ako'y magsusumikap lagi na may magawa para sa Kanya. Alam niyo, yan ang problema natin minsan pag inisip natin, matagal na ako dito sa simbahan. Marami na akong nagawa. Yan ang nakakalungkot, mga kapatid. Anong sinabi ni Paul? While we have the opportunity, let us do good unto all men, especially them who are of the household of faith. Kaya ng isang Kristiyanong committed, mga kapatid, faithful siya sa panawagan ng Panginoon sa kanyang buhay. Siya po ay willing, mga kapatid, na harapin if this is the price. Kantsawan ka man ng tao. Alam nyo, minsan, yan ang ayaw na ayaw natin, yung kantsawan ka ng tao, yung bulihin ka ng tao. By the way, mga kapatid, ano man ang sabihin ng mga tao sa atin, kantsawan man nila tayo, hindi silang may hawak ng buhay natin. Hindi silang ating pinaglilingkuran. Kaya nga napaganda, mga kapatid, ang mahalaga, yung nagagawa natin. By the way, lahat po tayo nakakaranas ng discouragement. And sometimes, bilang isang Kristiyano, doon po tayo, minsan dinidiscriminate po tayo bilang isang mananampalataya. Pero ganun pa man, as long as that I am pleasing my God, I am pleasing my Savior, haharapin ko yung price na yan. If this is the price ng pagsuko ko ng buhay sa Panginoon, naalala ko po noon, sinisingil ako ng nanay ko. Kasi nag-full time po ako, ang pangako ko sa aking mga kapatid, tutulong po ako sa pagpapaaral sa kanila, pero hindi ko po nagampanan. Literally, but what I did is, ako'y nanalangin lamang sa Panginoon, Panginoon, alam ko po, meron akong ipinangako sa kanila, na tutulong ako sa pagpapaaral sa aking mga kapatid, tutulong ako para sa aking pamilya. Pero literally, Panginoon, hindi ko po nagagawa, but please, do something po, Panginoon. Kayo po ang bahala sa aking pamilya. Hindi ako nakakapagpadala. Pero salamat po sa Panginoon, nakita ko yung provision ng Diyos. Nakita ko yung provision ng Diyos. Kaya di ba napaganda na sa isang pamilya, mayroong isang Kristiyano na nananalangin para sa ating pamilya. By the way, hindi ko inisip na mapupunta ako ng Tarlac. 10 years ako nag-stay dito, 11 years. Bago ko pumunta ng Tarlac. Pero salamat po sa Panginoon, I can say na ang aking mga kapatid blinis ng Panginoon because of their involvement sa simbahan. Sapagat mayroong isang manggagawa ng Panginoon, hindi pwedeng idinaya ng aking mga kapatid. Kaya kong sabihin sa kanila, kaya nga sabi ko sa kanila, sinasabi ko sa kanila, pagbutihin natin yung ginagawa natin para sa Panginoon. Sapagat nakita nyo naman, yung pagpapala ng Panginoon. By the way, alam niyo ho, ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang po material na bagay. Sometimes, yan po kasi ang tinitignan natin, yung blessing ay yung puro pagpapala. But just imagine mga kapatid, kapag tayo po ay naging kabahagi sa gawain ng Panginoon, tayo po yung gagamitin ng Panginoon para maibahagi ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon sasabihin ko po, by the grace of God, sa aming 7 magkakapatid, at least 2 na lamang po yung hindi ko nadadala, pero alam ko sila'y ligtas na. At ang kanilang mga anak ay nasa church. That's a great blessing. Kaya nga, awalan niyo po, yun po yung napaganda dyan eh. Kaya nga, sabi ko, naalala ko, if this is the price, para sa pagsuko ko ng buhay sa Panginoon, sinulatan ako ng nanay ko, paano na yung pangako mo? Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, kayo pang mag-provide. At nakita ko po yung provision ng Diyos. Ilan po sa atin dito nakita niyo po yung provision ng Diyos is because you've been a part of this church.
Just imagine mga kapatid, paano tayo nagiging blessing sa iba. Pero at first, hindi natin nakikita po yun. Hindi din ang nakikita lamang natin ay yung mga material na bagay, pero hindi mo nakikita yung mga bagay na gagawin ng Panginoon para sa atin. Kaya nga mga kapatid, if you are committed to God, you are willing to pay the price. Kantsawan ka man ng iba, ano man sabihin ng iba, haharapin mo yan. Bakit? Ikaw ay committed na tao. Hindi ka mag-give up basta-basta. Bakit? Alam mong maipinangako ka sa Panginoon. Tandaan natin, nangako tayo sa Diyos at hindi sa tao. If this is the price ng aking pagsuko ng buhay sa Panginoon, so be it. Alam niyo, sabi ko nga po, kanina pinag-uusapan namin yung buhay ng CSI. Na tinuwing-tuwing yung mga sasakyan ng simbahan, na mga karag-karag na mga sasakyan ng simbahan, pero yun ang nagtawid sa atin at nagdala sa atin ngayon. Yung mga members, makakasakay na po kayo ng fully air-conditioned minibus. At yung mga drivers, sino man ang nagdadrive yan, fully air-conditioned bus. Ako po, nag-drive ako ng minibus, yung coaster na pinakaunang coaster, sir. SBC 489. Yun yung nagtawid sa amin, papunta sa Laguna para sa school na. Yung cambio po noon, ang haba, hinahanap pong nasa saan. At maraming beses, natirik. Naalala ko dito sa simbahan, ginagawa yung simbahan natin. Maraming mga sacrifices. Pero salamat po sa Panginoon. Ilan sa mga bunga ng ating simbahan na ngayon ay nasa mission field. Pero mga kapatid, maraming mga challenges sa pastor natin, pero hindi nag-give up. Kung iniisip po ninyo na pag kumain ka ng sardinas, kawawang-kawawa ka na. Pero nung nakaraan, yun pa rin yung ulam namin, sardinas. Yun nga din yung ulam ng West Bank eh. Amen. Kaya nga alam niyo minsan, nasa nagdadala lang yan eh. Pag inisip mo na kawawa ka, ay kawawa ka naman talaga. Ano sabi ng Bible? For as he think it in his heart, so is he. Kaya pag inisip mo kawawa ka, ay kawawa ka naman talaga. Pero just imagine mga kapatid, pupunta ka ng langit, may simbahan kang ganito, kawawa ang isip mo. Just imagine, alam natin na mayroong katapusan ang buhay natin dito at alam mong pupunta ka ng langit. Kung alam mo yun ha, kung hindi mo man naalam, dapat mong malaman. Amen? Pero isipin mo, kawawa ka. And sometimes, kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Mga kapatid, hindi ho nararapat at hindi karapat-dapat na i-compare mo ang sarili mo bilang ligtas sa mga hindi ligtas. Ano pong sabi ng Panginoon? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya members of this church, be committed Christian. Huwag kang maawa sa sarili mo. Sabi nga ng awitin, huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Ang buhay natin na hindi lamang dito po sa mundong ito. Be willing to pay the price. Amen? Number 2, not only willingness to pay any price, if you commit yourself to the Lord. By the way, alam niyo minsan ang nakikita na lamang natin yung ngayon, pero hindi natin nakikita yung mga nakalipas. Amen? Bago po tayo nagkaroon ng ganitong klase ng simbahan, saan ho na dumaan ang ating simbahan? Sabi nga ni Pastor, nag-service sa pinaghukayan ng kamote ng hapon at binibilisan yung preaching kasi uulan na.
Pero tuloy ang gawain. Kaya sabi niya, naalala ko po noon, kaya the good thing din na nakita mo yung mga nakalipas, sapagkat pag i-compare mo yon, naalala ko, sabi ni Sister Tess sa akin, kung mahirap dito sa mission field, sabi niya, mas mahirap pa nung nagsimula si Pastor Hill. Kaya sabi ko, well, salamat sa Panginoon na mayroon tayong encouragement na naririnig. At ngayon, maaluan na yung ating paglilingkod, pero dapat mas marami pa tayong magagawa. Amen? Not only that, willingness to pay the price, but also willingness to overcome all the obstacles. Willingness to overcome all the obstacles. Brethren, when you commit yourself to the Lord, bilang isang Kristiyano, marami pong mga obstacles. Amen? Maraming mga challenges, maraming mga obstacles, mga kapatid. A person who is committed is willing to overcome obstacles to keep that commitment. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, maraming mga challenges, maraming mga hamon, maraming mga obstacles, mga kapatid. Pero mga kapatid, ang isang committed na Kristiyano, he doesn't quit easily. And not looking to a convenient life. Kaya nga alam natin, meron laging challenge, meron laging obstacles. Kaya nga bawat isa po sa atin, marami tayong kinakaharap ng mga pagsubok sa buhay, pero ang isang committed na Kristiyano, mga kapatid, willing siya na i-overcome lahat yan. Anumang pagsubok, tingnan natin, mga kapatid, in the life of the Apostle Paul, when the Apostle Paul was about to leave, sinulatan niya po si Timothy, the young Timothy, the pastor of the church at Ephesus, at tignan natin ano po yung kanyang encouragement. 2 Timothy, please open your Bible po, para medyo gumalaw kayo ng konti. Amen? 2 Timothy, at makikita natin chapter number 3, in verse number 10. 2 Timothy chapter number 3, in verse number 10. Let's begin reading from verse number 10. Amen? Are you there? Amen? Sabi po ng Panginoon ni Paul, yung encouragement niya kay Timothy, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured, but out of them the Lord delivered me. Yea, all that believe God in Christ Jesus shall suffer persecution. Kaya nga mga kapatid, a committed Christian, brethren, has the willingness to overcome all challenges and obstacles. Piniremind niya si Timothy, Timothy, thou hast fully known my doctrine, manner of life, the way of life, paano nabuhay si Paul, mga kapatid. At ang sabi niya, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Lystra. Inisa-isa niya yung mga pangyayari. Ano pong nangyari sa Antioch? Ano nangyari sa Lystra? Pinaniremind yun ni Paul. But sabi niya, out of them all the Lord delivered me. Mga kapatid, the God of the Apostle Paul, the God of Timothy, is still our God today. Kung dineliver ng Panginoon si Paul, He can deliver you. Ano mang obstacles meron ka, ano mang kabigatan meron ka, the only thing to this, you need to be committed. Kaya nga alam nyo, sometimes sabi ko nga po mga kapatid, kailangan nating mapaalalahanan. Salamat sa Panginoon, salamat sa salita ng Diyos. Kaya there gonna be a time sa buhay natin na hindi po convenient, hindi madali, pero salamat po kung meron po tayong salita ng Diyos na yan ang nagpapatibay sa atin sa lahat ng mga obstacles, sa lahat ng mga challenges. Sa buhay ng tatay, it is very challenging. Amen? Sa buhay ng mga nanay, it is very challenging. But thank God for the Word of God. Meron tayong natutunang prinsipyo mula sa salita ng Diyos.
Hindi yung madali na susunod yung mga asawa nating mga babae. Hindi, pero hindi ibig sabihin hindi sila sumunod ay hindi ka na magpapatuloy. Amen? Alam ko po, lahat tayo pare-parehas na nakakaranas sa mga hamon sa buhay. Pero salamat po sa Panginoon. Sabi ni Paul, out of them, the Lord delivered me. Ang pagkakaiba lang natin si Paul, wala siyang asawa eh. Alam niyo, maraming mga pagsubok sa buhay na dumarating sa atin. Naalala ko po, nagkaroon po kami ng couples fellowship noong February. Hindi man tayo naniniwala sa Valentine. So, naglagay po ako ng couples fellowship and then, nagkaroon po kami ng session. And after that, open forum. Ayun, naglabasan na po yung mga labanan ng Iran at saka Iraq. Naglabasan na. Pero alam niyo po, salamat po sa Panginoon mayroong salita ng Diyos. Kaya nga, sabi nung iba, pambira, mahirap na itong nararanasan ko, mas mahirap pala yung iba. Amen? Ako, kaya nga, at least, sila mismo nagsasabi, kaya nga, sinasabi ng mga tatay, dapat mayroon kang ekstrang susi. Kung hindi ka papasukin sa bahay, may extra ka. Amen? Kaya kanya-kanyang technique lang yan para mag-survive. At least, kung hindi ka patulogin sa kwarto, tulog ka sa sasakyan. Amen? Di ba? Kaya nga, ito na dapat yung sabi nung ilang mga matatanda na 30, 40 years na sa pag-aasawa. Sabi nung isa, 45 years magkasama. Sabi niya, hindi na po kami nagtatabi ngayon. Bakit? Ang lakas maghilik. Hilik, kinatakutan na. But anyways, ginawa namin ng paraan lahat-lahat. Kaya nga, may mga nagsisharing ng mga testimonies. Sabi niya, alam mo, yung asawa ko talaga, tigre. Pero mga kapatid, yan ang kagandahan po sa simbahan. Sabi ko dito, hindi tayo dito nagsishare something para to put somebody down. Hindi yun, kundi dapat tayo patuloy na magpapalakasan. And after that, umuwi sila na masaya. Salamat sa salita ng Diyos. Amen? At mayroong labanan, may gera, pero at least napagtulong-tulungan namin na naging maayos. Kaya nga, humihiling sila ng part 2. Kaya salamat sa mga technique na natutunan natin dito sa Siban. Sabi ko nga po, wala pa akong asawa, no, ako'y leader na dito sa simbahan natin. Marami na po akong mga eksperyensya na pag-visit mo sa area, nandoon nag-aaway yung mag-asawa. Pero sabi ko, wala pa akong asawa. Alam ko na yung mga battle ng mag-asawa. Pero salamat po sa prinsipyo. Amen? Maraming mga hamon. At least meron kang technique. Yun nga sinasabi nila, dapat ganito, ganito. Pero tahimik lang yung mga tatay. Pero alam ko, technique din nila yon. Pagka hindi ka pinapasok ng bahay, dapat meron kang extra sa sasakyan. Amen? Kaya ako po, laging merong extra sa sasakyan ko eh. For emergency purpose. Di ba? Matuwa kayo. No? Anyways, totoo po yun. Maraming mga challenges. Pinag-uusapan, problema, pera. Alam niyo ho mga kapatid, sabi ko nga, walang problema, walang pera, may problema. May pera, may problema pa rin. Kaya kinakailang i-handle natin ng maayos. Di ba? Maraming mga mag-asawa, nag-aaway sa pera. Walang pera yun. Nag-aaway sa pera. Yun iba, marami naman pera, nag-aaway pa rin. Now, anong problema? Hindi yung pera. Kundi yung sistema natin, yung attitude natin. Kaya nga salamat sa Panginoon, mayroong biblical principle. Kaya nga mga kapatid, salamat po sa salita ng Diyos.
Kaya ang isang committed na Kristiyano, mga kapatid, willingness to overcome obstacles. Kaya hindi na tayo bago dyan. Kaya nga salamat sa Panginoon na nandoon yung ating kagalakan na makinig ng salita ng Diyos. Bakit? That's our comfort. Alam niyo, kung di lang dahilan sa salita ng Diyos, wala na marami ng pamilyang sira. Lahat po tayo mayroong kinakaharap na mga suliranin sa buhay. Lalo-lalo na po, maging po sa akin. Sabi ko nga po, nung mga unang taon, pangalawang taon, ay talagang nadudoon. Pero pambira, habang tumatagal ka, makikita na dyan na maraming mga challenges na dadating sa simbahan. Kaya sabi ko, ito na. Kaya sabi ni Pastor, nagpapastor ka na talaga. Pag nakakaranas ka na ng mga problema, mga challenges, of course, nadudoon lahat yan. Kaya nga yung unang taon, siyempre, honeymoon stage yan, nadudoon na talagang masigasig ka. Pero, iba ang first 5 years, after 6-10 years, makikita mo, ngayon pong October, magsi-17 years na kami sa Tarlac. Sabi ko, pambihira. Pero salamat po sa Panginoon. Naalala ko noon, nung nadidito pa ako bilang worker, nararanasan ko, masarap matulog. Pero ngayon, hindi na. Kasi wala kang alalahanin sa bayarin. Wala kang alalahanin sa mga bills. Pero pag may mga bayarin ka na, may mga, Pastor, sira yung sasakyan, Pastor, ganito. Ay, sabi ko, ito na. Anyway, sabi ko, hindi natin aatrasan yan. Salamat na lamang, meron tayong training. Salamat, meron tayong salita ng Diyos. Salamat, natutunan nating manalangin. May mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Pero when you kneel down, when you ask the Lord, at doon mo makikita yung trabaho ng Panginoon. Be committed, Christian. You have the willingness to overcome all the obstacles. Salamat sa Panginoon. Number 3. I hope you're still there, amen? Panghuli po, isa sa mga gandang katangian na dapat taglayin is the ability to stay focused on your commitment. The ability to stay focused on the commitment. When a person is committed, he will be focused and not easily distracted. Alam niyo ho, marami pong mga pang-abala. Maraming distraction. Problema sa panahon natin ngayon, napakaraming distraction. Are you listening, amen? Maraming mga distraction ngayon. Alam niyo po, pag sinabi nating distraction, mga kapatid, is something that distract, an object that direct one's attention away from something. Kaya nga, marami dati mga masasaya sa simbahan, pero na-distract sila, nawala na. Kagaya, sabi po ng Bible, just like Demas, he loved this present world. Iniwanan si Paul. Kaya nga mga kapatid, ang isang Kristiyanong mayroong committed. When you commit to yourself sa ministry, sa choir ministry, sa gawain ng Panginoon, as a Christian mga kapatid, you need to have the ability to focus. By the way, alam nyo, kahit sa lahat ng bagay mga kapatid, sa mga nagni-network, focus. Sa mga estudyante, focus. Focus, focus, focus. Sa mga cameraman, lalo-lalo na focus. Sa mga young people, team focus. You need to focus yourself. Amen? Huwag ka muna sa preparation. Focus ka muna. Ang problema kasi, mambira, gusto mo na maging team prep, pero focus ka pa. Dapat focus muna. Dadating ka din dyan. Huwag kang mag-alala. At pagdating ng panahon, hanggang preparation ka lang po. At least may preparation. Anyways. The ability to stay focused on the commitment. Napakaraming mga distraction ngayon, mga kapatid. Kaya makita nyo, yan ang trabaho ng dyablo. Aagawin yung kagalakan natin. Kaya nga maging dito po sa church.
Nandito na sa simbahan, pero may distraction pa rin. Nandito physically present, but mentally absent. Uuwi, walang natanggap, kaya nakakalungkot naman. Sayang naman yung lipstick, sayang naman yung makeup, sayang naman yung pamasahe, sayang yung effort mo. Focus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ito panahon ng kwentuhan. Hindi panahon ng, hindi ang pagpunta sa church, hindi pampalipas ng oras. Kaya nga mag-focus po tayo. Salamat po sa Panginoon. Sabi ko nga, napakaraming distraction. Panggambala, pang-abala, social media. Kaya matindi. Kaya nga makita niyo po yung mga Kristiyano ngayon. Kayang bumili ng mga mamahaling gadget. Pero walang record ng giving sa simbahan. Sayang naman. Naubos ang iyong resources sa mawalang kwentang bagay. Kaya alam nyo kahapon, kinausap ko po, sabi ko, nagpa-prepare po ako ng lunch sa lahat ng mga soul winners at sa lahat ng mga estudyante. Marami pang mga hindi nakarating. Pero nasa 50 mahigit po kami. Mga young people. At sabi ko sa kanila, pagkatapos ko lang pinakain ng fried chicken, pagkatapos na pinakain ko sila ng ice cream, pagkatapos na pinainom sila ng juice. Sabi ko, naalala ko lagi sinasabi ni Pastor, bago mo katayin, patabain mo muna. Amen? Bago mo katayin, patabain mo muna yung baboy. Ngayon, pinakain ko muna sila lahat-lahat. And they enjoy it. And after that, sabi ko, una sa lahat, congratulations sa lahat ng mga nag-graduate, lahat na nag-moving up. Pero alam nyo, sabi ko sa kanila, huwag niyong kakalimutan na may plano ang Panginoon sa buhay ninyo. At sana, ngayon, alam niyo ba ako bakit meron tayong kinain? Siningil ko na sila. Alam niyo bakit tayo merong kinain? May nagbigay. Salamat sa mga miyembro na nagbibigay because they learn to love the ministry. They learn to love the Lord na pag dumating ang kanilang mga sweldo, isiniseparate nila ang kanilang tithes, ang kanilang offering, ang kanilang mga commitment. Bakit? Yan ang way of life ng Kristiyano. Ngayon, sana pagdating ng panahon na kayo din ay magkaroon ng trabaho, magkaroon kayo at matapos kayo, huwag niyong kakalimutan ang gawain ng Panginoon. Sabi ko siguro that time wala na ako, pero at least meron kayong narinig mula sa akin. Mahalin niyo ang gawain ng Panginoon sapagkat pag minahal mo ang gawain ng Panginoon, hindi ka lugi. Kaya nga mag-isip kayo lagi sa mga bagay na mayroong eternal value. Kaya nga members of this church, sabi ko nga po sa inyo, salamat sa Panginoon, sa inyong pagbibigay sa Panginoon. Na nakikita natin yung mga proyekto ng ating simbahan. Kaya mag-focus tayo sa ating ginagawa para sa Panginoon. May mga pagkakataon, i-distract tayo sa ginagawa natin, i-distract tayo sa pagbibigay natin sa Panginoon. Pero mga kapatid, yan ang nakakalungkot kapag lumipas ang panahon. Well, in fact, lagi ko nga pong sinasabi, magbigay tayo kay hindi sa gawain ng Panginoon, tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon at maubos din yung pera ninyo. At kung hindi man maubos yung pera ninyo, kayo din ay mawawala. At pag po tayo po nawala, iiwanan din natin yan. Ang problema, kapag iniwanan natin sa mga tao, mga kapatid, na walang maayos na kaisipan at hindi na-develop ang kanilang puso para sa Panginoon, wawaldasin lang nila yan. Believe me. Sasayangin lang nila yung pinagpagura natin. Mawawala din yan sa walang kabuluhan. Kaya nga po mga kapatid, ang isang Kristiyanong committed sa gawain ng Panginoon, committed sa Diyos, focus siya sa kanyang commitment sa Panginoon. Ulitin ko po, maraming mga distraction, maraming mga challenges, mga kapatid.
Kita niyo po, ito isa pang dinidil ko po ngayon sa simbahan, mga kapatid. Parang dito din, untimely relationship. Sabi ko sa kanila, dadating kayo dyan, huwag kayong magmadali. Dadating kayo dyan. Kayong mga kababaihan, sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Pakapiling mo para kayo maubusan ng lalaki. At ganoon naman kayo mga lalaki, para kayo maubusan ng babae. Kaya alam niyo ba, pampatagal lang yan. Kapag establish nyo ng maayos yung buhay ninyo, sundin nyo lamang ang salita ng Diyos, sasabihin ko sa God will going to bless you, ibibigay ng Panginoon yung gusto mo. That's the Bible. Delight also thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. That's the Word of God. Yan problema. Nagmadali ka, nakapag-asawa ka nga. Anong resulta? Kaya nga po mga kapatid, yan ang dinidilo ko patul. Ilan sa mga young people, sinuspende, nawala sa ministry, at ang masaklap niyan mga kapatid, pag sinuspende mo yung young people, pati nanay, kalaban mo. Pati nanay, kalaban mo. Anong gagawin ko? Ibig sabihin, ito-tolerate ko yung ginagawa nila. Tell me. Ang hirap naman. Ngayon, kumakanta ka dito sa simbahan, kumakanta ng choir, ang ganda-ganda. Pero mamaya, doon nagtitiktok. Sabi ko, sa palagay matutuwa kayang Panginoon dyan? Kaya sabi ko, focus kayo sa ministry nyo. Kita mo lang, dyan, ang ganda-ganda na ng ginagawa. Pero may mga hidden agenda pala. Kaya sinasabi ko sa kanila, sana kung gaano kayo karespeto dito sa simbahan, gaano kayo kabait dito, sana hanggang sa bahay ninyo mabait kayo. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, kung ako lang ang nire-respeto dito sa simbahan at hindi nyo nire-respeto yung mga magulang ninyo at ibang mga tao, ipokrito kayo. Minsan parang sakit bitawan pero kinakailangan kong sabihin sa kanila. Kinakailangan matauhan talaga. Kaya maraming mga talaga naman. Sabi ko, focus kayo, focus. Ang bait-bait pag nandito sa simbahan. Pero pagdating doon, hindi nyo kayang irespeto yung mga magulang ninyo. Alam niyo, mga kabataan ngayon, parang feeling nila, kapantay nila yung mga magulang nila. Pag sumagot sila, kala mo, Jesus, pihira. Yan minsan nakaka-discourage. Pero sabi ko, kinakailangan, huwag tayo pa rin tumigil. Focus pa rin tayo sapagkat we're building something. Kaya nga po, tayo pong mga magulang, sige pa rin, focus pa rin tayo sa pagdisiplina sa ating mga anak. Hindi lang yan isang araw, hindi lamang 2 araw, yan na talaga yung gagawin natin. Yan ang isang committed na mga magulang para magkaroon ng maayos na pamilya. By the way, there is such thing as perfect family, but there should be a godly family. As I close this message this afternoon, this evening po mga kapatid, ulitin ko po, ang isang committed na Kristiyano, kung committed ka sa Panginoon, focus ka sa ginagawa mo. Alam mong tama na yung ginagawa mo, manatili tayo dyan. Alam natin, it's good to be a part of our church. Then focus to be a part of this church. Suportahan natin anumang mga proyekto ng ating simbahan. Naalala ko lagi sinasabi ng ating pastor na yan ang ginagaya namin, dadalhin ko kayo sa mataas na klase ng paglilingkod. Yan ang pinakamaganda. By the way, napakaraming mga distraction, napakaraming mga, sabi nga na ba, cares of this world. But, dapat nating maintindihan. Maraming mga considerations, marami tayong mga dapat maunawaan. Kaya nga salamat po na meron po tayong simbahan.
That's the very purpose bakit po tayo mayroong church. Kaya nga sabi ko po, I appreciate so much na meron akong simbahan, naging part ako ng simbahan dito at salamat sa Panginoon. Dito ako na-train at salamat po sa Panginoon. I thank the Lord. Maraming mga challenges, pero salamat po na meron po tayong salita ng Diyos na yan lagi nagpapaalala sa atin. Kaya focus po tayo. You have the ability, dapat may abilidad na i-focus ang ating ginagawa para sa Panginoon if you are committed Christian. I have learned something this evening, amen? Maraming mga hamon. Tayo pong mga magulang, gusto natin na makita ang ating mga anak na hindi lang sila profesional, kundi sila po ay mabuting Kristiyano. Naalala ko lagi, sinasabi ng ating pastor, magulo na ang ating bansa, pero di ba napaganda na yan po ang atin pong magandang kontribusyon sa ating bansa, na ang ating mga anak ay magkaroon sila ng maayos na pamilya isang araw. Kaya nga pag kinumit mo yung sarili mo sa Panginoon, sa ministry, sa pamilya natin, focus tayo. Minsan, maraming mga distraction, maraming mga bagay na pwedeng humatak sa atin, pero sige pa rin. Focus pa rin tayo hanggang sa tayo po ay kunin ng ating Panginoon. And that is commitment. Ang buhay po ng Kristiyano, hindi lamang po 10 taon, hindi lamang po 20 taon, kundi habang tayo po ay nandito, ito na yung buhay natin. Kaya nga sa Kristiyano, hindi po pabilisan, hindi pagalingan, kundi biyaya po ng Panginoon na tuloy-tuloy po tayo sa ipinangako natin sa Panginoon. Alam niyo, sa akin bilang isang manggagawa po ng Panginoon, hindi sa lahat ng panahon masaya, hindi sa lahat ng Panginoon ay okay. There's gonna be a time na iisipin mo yung ginagawa mo, talaga namang mabigat. Kaya nga sabi ko, bilang pastor, maraming mga dala-dala na, sabi ko, kaya kakaya kausap ko na lang nung gabi. Sabi ko, pinakamaganda po niyan, pag-usapan ninyo yung problema ninyo. Hindi po, alam niyo po minsan ito, ang mga Kristiyano minsan, magkaroon ng problema, sasabihin, hindi mo na ako magsisimba kasi may problema ako. Nag-away ang mag-asawa, hindi magsisimba. Sabi ko, hindi po solusyon ng hindi pagsisimba. Tanong, pag hindi ka pa nagsimba, naayos ba yung problema mo? Hindi pa rin. Pero at least, pag nagsimba ka, may pagkakataon ka na lumuhod sa Panginoon. Makiusap sa Panginoon. At least, pag nagsimba ka, parang wala ka lang problema, pero hindi nila, mayroon kang problema, mayroon kang mabigat na problema, pero at least, tingin ng tao, yan, saya naman ng kapatid na to, pero hindi nila, mayroon kang kabigatan, pero at least, naging challenge ka pa rin sa kanila. May mga pagkakataon, sabi ko nga po sa mission, sa church, may mga pagkakataon na mabigat talaga. Pero pagdating mo sa simbahan, Amen! Are you happy tonight? Are you happy this morning? Umawit po tayo ng masisiglang awitin sa Panginoon. Pero alam niya, meron kang kabigatan. Alam ko sa sarili ko, meron kang kabigatan, pero if this is the price, then magpatuloy pa rin. Being committed Christian. Kaisipin natin, pag hindi ka na magpatuloy, anong mangyayari? Tayo pong mga tatay, pagka magpahina-hina tayo, ano magiging resulta yan sa ating mga anak? Sa palagay niyo po kaya, mga kapatid, magiging committed din yung ating mga anak kung tayo mismo na mga magulang ay wala tayong commitment. Madali lang tayong madistract, madali lang tayong umalis, madali mo lang iwanan. Kaya nga minsan, kinakailang pag-isipan natin may mga desisyon na ginagawa natin. Kaya nga salamat po na mayroon po tayong paalala. Sabi ko nga po sa inyo, salamat na pag pumunta tayo sa bahay Panamban, napakarami ating naririnig na mga mensahe.
Sa palagay niyo po kayo, pag tumigil kayo sa ginagawa niyo, masaya kayo? Walang ibang masaya kundi ang dyablo. Kaya binigyan mo lang ng espasyo yung dyablo para magtrabaho lalo sa'yo. Sasabihin ng dyablo, yan lang pala ang kahinaan mo. Para ba sabi ng dyablo, isang pitik ka lang pala. Yan lang pala. Sa tinagal-tagal mo sa simbahan, yan lang pala, isang offend lang pala sa'yo. Mga kapatid, hindi ko iaalaw yun. By the grace of God. Hindi ko sinasabing magaling po ako. Lahat po tayo dumaranas after this na service. Lahat tayo, mga kapatid, paglabas natin, vulnerable tayo sa anumang atake ng dyablo. Pero mga kapatid, kung ikaw ay committed na Kristiyano, whatever it is, kaya mong harapin ang dyablo sa biyaya at tulong ng Panginoon. Ano ang ginamit ng ating Panginoon noong nagkaroon sila ng paghaharap ng dyablo? Hindi yung kanyang mataas na pinag-aralan. Hindi yung pera niya. Hindi po, kundi sabi ng Panginoon, as it is written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya walang makakapagpatumba sa isang Kristiyano na mayroong commitment sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Dakila namin Diyos. Maraming salamat po. I've done my part to preach your word for tonight. A very simple message, so God, all about commitment. But I do believe po na ito po ay nakatulong, na nagbigay ng paalala sa inyo pong mga anak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to be a committed Christian. To be a committed father, to be a committed Sunday school teacher, to be a committed musicians, to be a committed mother. Whatever, Panginoon, na aming kalagayan, help us to be committed. Alam po namin na maraming mga hamon na pwedeng dumating, but Panginoon, please give us the ability to focus on our commitment. We made the promise po, Panginoon, na maglilingkod kami sa inyo. We made a promise that we will be a good father. We will be a good provider. We will be a good mother. Kaya Panginoon, sa mga magulang at mga kabataan, help us once again to be reminded sa salita po ninyo ngayong pong gabi. Be the one to lead us. Our head bows, eyes are closed. It's time to talk to God tonight. Ano man po ang ating kalagayan ngayon pong hapon, ilapit natin sa Panginoon. Be a committed Christian. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa paggamit niyo kay Pastor Lowy to give us your message tonight. Oh Lord God, help us to be committed, Panginoon, kung saan man kami nailagay ninyo, Lord, as a father, as a mother, as children. Ano mang ministry po namin, Panginoon, security, music ministry, ushers, Sunday school teachers. Lord, as Christians,
Help us to be committed, Lord God. Help us to be willing to pay any price, face any obstacle, and focus kung saan nyo kami nailagay, Panginoon. Help us, Lord, to take our Christian life seriously. Without commitment, Lord, hindi po kami makapagpatuloy bilang isang anak ninyo. It's about time, Lord God, na bawat isang miyembro ng church na ito ay seryosohin po namin, Lord, ang aming pagiging Kristiyano. This is the year of commitment, the year 2025. Help us to stay committed, Lord God, to your word, to your church, at higit sa lahat, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit kay Pastor Lowy to give us your message for tonight. Kami po'y aalis dito, Panginoon, sa church na ito na may daladalang kaligayahan, encouragement, that we will remain more committed, Lord, than we were nung kami po ay dumating kaninang hapon bago nag-umpisa ang service. We love you, Heavenly Father God. Maraming salamat, Lord, sa inyong katapatan sa amin. Look at your people, Lord God, families, individuals kneeling down to you. Ibigay niyo po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Answer their prayers, Lord God. Ako po'y umaasa, Panginoon, anumang hinihiling po nila sa inyo, Lord, ay inyong ibibigay. We love you, Heavenly Father. Cleanse us from all of our sins. All this I ask in Jesus' mighty name. Amen.